Trust God's timing. Pag sinabing trust God's timing, ano ho ba ang pagkakaunawa natin dito? Ayan. Sabi po doon sa Romans 8:28, and we know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa Tagalog po, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yung sa mga verse na talamak o yung common siya na verse para sa mga Kristiyano. Sino nakaka-memorize nito? Halos lahat, di ba? Ako memorize ko siya kasi nung panahon na nakinikimo ako that time, kapag nararamdaman ko na hindi ako yung may time kasi na talaga ang pain ng chemo, ito sa tuloy lagi ko nire-recite. Ito yung isa sa mga verses na nire-recite ko, Lord, kaya ko po to, alam ko na may plano po kayo. Sabi dito, dun sa unang natin, binigyan ko lang siya ng 3 puntos. Yung una po, what it means to trust God's timing. Ano ho bang ibig sabihin ng pagtitiwala sa timing ng Diyos? Sabi dito, una, accepting God's wisdom. Accepting. Pag sinabing accepting God's wisdom, yung tanggapin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. It involves recognizing that God's ways and thoughts are higher than ours, and His perfect timing is often different from what we choose. Dapat daw i-recognize natin yung kaparaanan ng Diyos ay iba sa ating kaparaanan. Lalo na minsan kapag panahon na hindi na natin alam yung gagawin natin. Di ba minsan po parang, halimbawa pag may mga bills, masyado tayo natitreaten, lalo na kapag madami. Minsan yung kaparaanan natin na gagawin natin, lalapit tayo sa ganito, lalapit tayo kay Bombay, lalapit tayo sa 5-6, yung mga alam natin na pwedeng makakuha agad tayo ng pera para makabayad tayo. Pero hindi natin alam, dapat i-recognize natin na yung iba yung kaparaanan ng Diyos. Sabi doon, His perfect timing is often different from what we will choose. Iba yung paraan ng Diyos, iba yung Kanyang timing sa atin. Although na alam natin na kailangan natin talaga siya, pero wag nating kakalimutan, may sariling kaparaanan ng Diyos at ang kailangan na natin gawin ay i-recognize to. Dapat malaman natin yon. Iba yung kaparaanan o bang iniisip ng Diyos sa ating iniisip. Pangalawa po, sabi doon, letting go of impatience. Ano ang kabaligtaran ng patience? Hindi. Pareha sila ng pronunciation, pero ng tunog. Magkaiba ng spelling. Yung isa, pasyente. Pag naging impatient po tayo, kadalasan ang labas natin, napapasama po tayo. Hindi na tama yung nagagawa natin. Ang resulta nun, napapahamak po tayo. Sabi doon, it involves trusting God's timing helps alleviate anxiety and encourage patience as you are confident that He will fulfill His promises. Pagka daw tayo, tinanggal natin yung pagiging impatience natin at nagtiwala tayo sa Kanyang timing, nawawala yung ating mga anxiety. Sabi doon, na-encourage tayo na maging matyaga at nagkakaroon tayo ng confident na Kanyang ibibigay o gagawin niya yung Kanyang promise para sa atin. Alam niyo ba, kapag kayo po ay nagpapagamot sa PGH, ang una niyo dapat babaunin, hindi lang ho pagkain, hindi lang tubig. Dapat may patience po kayo. Kasi kung minsan, sa haba ng pila, kailangan niyo pong pumunta ng aalis na madaling araw, pipila po kayo ng minsan 3 oras o 2 oras. Pag hindi kayo nakaupo, nakakuha agad ng upuan, kailangan nyo tumayo. Lalo na kung kayo ay hindi senior o PWD. Hindi kayo buntis.
Kaya kung minsan pagka pumupunta doon, dapat may baon na kayo agad pagkain kasi kahit nakatayo, pag nagutom kayo, pwede na kayong kumain. Pwede kayong uminom. Pag naririnig ko po yung mga complain ng mga ibang pasyente doon, pag nagpapacheck up po ako, ang iniisip ko, Lord, kakayanin ko po ito. Katulad ng Monday, kasi po fasting po yung aking last na alas 4 ako umalis. Para mag-11 na yata yun bago ako nakuha na ng blood chem. So parang, alam niyo ba yung nakatayo ka ko minsan, tapos sakaw po mainit. Tapos habang pagka malapit na, dahil lang mo tumayo. Tapos pakiramdam ko, Lord, sabi ko kakayanin ko to kasi pakiramdam ko yung tuhod ko. Nanginginig na ako sa gutom kasi ang tagal ko nang walang tubig. Kahit tubig bawal eh. Walang tubig, walang sana kahit malang tubig pwede. Pero sabi ko, Lord, kaya ko po to. Pagpasok mo dun sa loob ng cubicle ng testing, ang haba pa rin ng pila. So kahit nakaupo ka, komportable na kasi naka-aircon, pero nararamdaman ko yung gutom. Sabi ko, Lord, kaya ko po to. Kaya nung pagkatapos ng talagang sabi ko, Lord, salamat. Agad ako uminom ng tubig. Tubig ang una kong hinanap. Tapos punta naman ako dun sa isa pang lab test na kailangan kong puntahan o kailangan kong ward na kailangan kong puntahan. Alam niyo mga kapatid, kung di tayo magtitiwala sa Panginoon, babaliwain natin yung kanyang pangako sa atin. Magiging impatient po tayo sa pangako niya. Minsan na magiging resulta, hindi maganda. Diba? Lalo na kapag may mga bagay tayo na ginagawa sa decision making. Hindi po natin kailangan magmadali. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kailangan po natin tanggalin yung ating anxiety. Sumunod po, sabi din, finding peace in the present. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa kasalukuyan. Sabi doon, by trusting that God is in control, you can have peace and assurance, understanding that everything is unfolding as it should, even if you can't see the reason, yes. Sa pagtitiwala doon sa Panginoon, na siya yung may hawak o may control na lahat, makikita natin yung kanyang plano sa atin. Kahit ako minsan, parang hindi natin makita na parang wala namang nangyayari. Naranasan niyo na po ba yun? Nag-aantay kayo ng, may inaantay po kayo na tugon ng Panginoon, pero parang walang nangyayaring maganda. Di po ba? Sabi doon, finding peace in the present. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa kasalukuyan sa panahon na hindi natin parang magulo, hindi natin maintindihan. Sumunod po sabi dito, believing in a greater purpose. It's the belief that delay and struggle are part of larger plan that is ultimately for your good and is orchestrated with a greater purpose. Kuminsan yung mga delay daw at saka struggle are part daw ng plano ng Diyos. Bakit? Kasi tinuturuan tayo niya na maging patient. Tinuturuan niya po tayo maging matatag. Baka hindi pa siya tumutugon doon sa mga kahilingan natin kasi may nakikita pa siya sa atin na dapat nating i-develop. Nag-aantay ka ng ganito, pero baka hindi pa yun yung timing para sa ng Panginoon kasi baka may kailangan ka pang i-develop sa'yo. Sabi doon, meron siyang greater purpose sa atin. Lagi natin tatandaan yon. Na kumisan lang parang hindi natin makita, pero merong magandang plano ang Diyos sa atin. Sumunod po na puntos ay good reason to trust God's timing. Bakit daw maganda? Ano yung maganda sa pagtatapat natin? O magkaroon tayo ng pagtitiwala sa God's timing. Una, God knows the future and the past and everything He plans comes to pass. Alam ng Diyos ko yung mangyayari sa atin sa hinaharap. Hindi pa man natin nakikita, pero alam na yun ng Diyos. At lahat ng plano niya, mangyayari. Kahit hindi natin yun gawin. Sabi nga, di ba, kalooban, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Hindi tayo yung unang nagsik sa Kanya. Tayo ang pinili ng Diyos.
Siya yung pumili sa atin bawat isa para maging anak niya tayo. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko dati, kapag yung dyan, Juan 1:12, sabi doon, sapagkat ang lahat ay binigyan ng Diyos, kung sino lamang tumanggap sa iyo, yun ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pagka ako nag-aano ko sa mga estudyante ko that time, mga bata, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. At hindi rin po lahat ng mga nandito, hindi ko kayo pwedeng husgahan, hindi rin natin pwedeng sabihin, lahat na nandito ay anak ng Diyos. Bakit po? Kasi yung sabi sa Juan 1:12, lahat lamang ng tumanggap sa Kanya, yung binigyan ng karapatan. Ibig sabihin, yung pagpili natin sa atin ng Diyos, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa atin para maging anak niya. Sabi doon, God knows the future. Alam niyo yung mangyayari sa atin. Sino mag-i-expect magkakaroon ako ng sakit? Sino mag-i-expect na after 9 years o magte-10 years na ako, buhay pa ako? Pero yung iba kong mga kasamahan, yung mga kasamahan ko na nagtatag ng kabubs, parang 5 kami. Ang natira na lang yata sa amin, 3. Tapos yung iba namin mga kasamahan, wala na. Yung president namin for 8 years sa kabubs, si Ate Beth Pineda, kinuha na siya ng Panginoon ng mga nagdaang buwan. After 8 years, hindi namin na-expect mawawala siya. Wala nakakatiyak ng buhay natin. Wala nakakatiyak ng ating hinaharap. Tanging ang Diyos lang po ang nakakaalam. Sabi doon, everything He plans come to pass. Kung ano yung plano niya para sa atin, mangyayari po yun. Kahit hindi natin gusto. Pero kung doon tayo talaga dinisenyo ng Panginoon, mangyayari po siya. Sabi doon, sa Isaiah 46 verse 10, only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Yung huli, sabi doon, for I do whatever I wish. Kasi gagawin ko kung ano yung gusto ko. Hindi natin pwedeng hadlangan yon. Hindi natin kayang questionin yung kalooban ng Diyos. Pangalawa po, His word has never failed and it never will. Ang kanyang mga salita ay hindi magkakaroon na, hindi siya magbe-fail. At ito ay mangyayari. Kung ano yung sinabi niya, ito ay mangyayari. Sabi doon sa Isaiah 55:10, for as the rain and the snow come down from the heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Mangyayari ang kanya mga salita. Hindi natin to pwedeng pasabulian. Sabi doon, it shall not return to me empty. Hindi babalik ang salita ng Diyos na walang kabuluhan, na walang babalik. Mangyayari at mangyayari po ito. Pangatlo po, He has proven Himself trustworthy before. Pinatunayan na niya na siya ay mapagkakatiwalaan noon pa man. Ang Diyos po natin ay masasandigan. Siya po ay matibay na sandigan. Sabi po doon sa Deuteronomy 7:9, know therefore that the Lord your God is God, that the people God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generation. So nung 1,000 generation hanggang sa susunod na saling lahi, ipapakita niya, ipaparanas siya na siya ay trustworthy. Siya yung Diyos noon pa man. Sabi doon, your God is God, the faithful God who keeps commandment. Kung tayo po mga tao, nakakasira tayo sa ating pangako, sa ating covenant sa kapwa natin o sa ating Diyos. Pero ang Diyos hindi. Hindi niya ito pasusubalian. Mangyayari at mangyayari. Tingnan niyo po yung covenant niya kay Noah. Hanggang itong, di ba nangyari pa rin? Pag umulan, sumisiga, nakikita natin ang rainbow. 1,000 years na siya nangyari. Pero yung pangako ng Diyos nangyayari pa rin.
tinutupad niya pa rin. Na kapag umulan o after the rain, merong rainbow na makikita. Iyon ay nagpapakita ng kanyang covenant kay Noah. At hanggang ngayon nakikita pa rin natin, mga kapatid. Tandaan po natin, He has proven Himself trustworthy kahit noon pa. May pagkakaiba po ba ang Diyos ni Noah na tumawag kay Abraham sa Diyos natin ngayon? Wala, di po ba? Kung sino yung Diyos na tumawag kay Abraham noon, siya pa rin yung Diyos na tumawag sa atin ngayon. At siya pa rin po yung Diyos natin hanggang ngayon. Walang pagkakaiba yung Diyos ni Abraham noon sa Diyos natin ngayon. So, ibig sabihin, hindi po siya nagbabago. Siya pa rin po noon hanggang ngayon. Pang-apat po, sabi dito, God's timing is always right on time. Ang time daw ni God ay laging nasa tamang oras. Sabi doon, it is never too early. Hindi siya pwede nating sabihin maaga. Parang masyadong maaga. Bakit po? Kasi, sabi po dito, He is teaching you, and if He came too early, you will be ready to handle it. Baka kasi kapag binigay niya ng mas maaga sa atin, hindi natin kayang i-handle ng tama. Baka may plano ang Diyos naman talaga sa'yo na magkaroon ka ng kotse. Paano kanya bibigyan ng kotse kung di ka pa marunong mag-drive? Baka kailangan mag-aral ka muna mag-drive. Kaya lang sabi ko, Lord, bakit wala akong asawa? Hindi. Sabi ko, Lord, kung ano yung kalooban mo mangyayari. Pero never ko naman kinuwestiyon yung kalooban ng Diyos. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako mapalad kasi wala akong asawa. Hindi rin. Bakit? Kasi sana naging karanasan ko, mas mabuti yung wala akong asawa at wala akong anak. Kasi dun sa naging karanasan ko, sa naging sakit ko, mas mapalad po ako dahil wala akong pamilya na nag-aalala. Wala akong maiiwan. Alam niyo ba, meron akong kasamahan sa kabubs, yung kaklase ko sa chemo, tsaka kaklase ko sa check-up. Sabi niya, alam mo Ate Ana, mas mapalad ka sa atin dalawa. Sabi ko, bakit? Kasi ako, kung sakaling hindi ako makakaligtas dito sa chemo natin, sa sakit natin na to, paano naman yung dalawang anak ko? Biruin mo, grade 4 pa lang, tsaka grade 1, iiwanan ko na. Eh yung asawa ko, pag ako nawala, sigurado bata pa yung mag-aasawa yan eh. Pwede siya ulit mag-asawa. Pero yung mga anak ko, paano? So sinabi niya na hindi niya kayang iwan yung mga anak niya ng panahon na yun kasi napakabata. Grade 4 at saka grade 1. So kung titingnan natin mga kapatid, may advantage at disadvantage talaga. Pero nasa atin na yun kung paano natin siya i-handle. O malay nyo naman, sa hinaharap, magkaasawa pa rin ako. Sabi nga, not too early. Atuwa sila, hindi natin pwedeng questionin ang kalooban ng Diyos. Sabi doon, God's timing is never late. Ang timing ng Diyos ay hindi laging huli. Sabi doon sa Isaiah 55:8-9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. For as the heavens is higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than your thoughts. Iba ang pag-iisip ng Diyos sa atin. Hindi natin siya katulad. Kaya hindi natin pwedeng questionin na, Lord, parang late. Hindi ko na pwedeng sabihin, Lord, parang late yung asawa ko. Diba? Hindi natin alam eh. Hindi ko alam behind that kung paano yung plano ng Diyos. Sabi nga, hanggat buhay ang tao, hanggat buhay ang isang Kristiyano, yung plano ng Diyos, mangyayari at mangyayari pa rin. Yun ang sabi doon sinabi niya sa Jeremiah 29:11. For I know the plans, says the Lord. Meron pa rin siyang plano. Kaya yung habang buhay po tayo, hindi po natatapos yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya sabi niya, God's timing is never late. Pangatlo po, God's timing is always perfect. Laging perfect po ang timing ng Diyos. Sabi doon sa Galatians 4:4-5, But when the fullness of time had come, God sent His Son, born for a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as a son. Sa God's timing ng Lord, pinadala niya yung kanyang anak.
ang kanyang perfect time. Kaya tayo naligtas, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, kaya tayo naging mga anak ng Diyos. Sabi dito, God's timing is always perfect. At the appointed time in history, Jesus arrived, and the appointed time at the end, He will return. At sa tamang panahon, sa oras ng Panginoon, sa kanyang perfect timing, muli siyang babalik. At sa second coming niya, hindi na siya magliligtas. Ano pong gawing role ng ating Diyos? Iano niyo na po yung kanyang hatol. Magiging judge na po siya. So sana po mga kapatid, tayo po ay handa. Nakahanda na po kayo? Hindi pa yung nagkakaroon yung kanyang perfect time eh. Pero inihahanda niya na tayo. Dapat maging handa tayo. Na sa kanyang perfect time, pag dumating siya sa second coming niya, hindi na po siya magliligtas ng tao. Magiging judge na po siya. Hukom. Kukuhanin niya talagang kanya. Alam niyo ba, pagka tinitingnan po, kapag nababalitaan ko yung mga nangyayari ngayon sa talagang malapit na po talaga siyang dumating. Ang lahat ng bulkan ngayon nag-alboroto na eh. Inaantay ko na lang mag-alboroto, ang Mount Pinadubo. Siya na lang hindi ko nababalitaan uli na nagpaparamdam eh. Pero yung mga active na bulkan sa Pilipinas, makikita nyo, halos lahat nagpaparamdam na eh. Diba? Hindi lang dito, maging sa ibang bansa. Hindi pa dumadating yung kanyang perfect time, pero nagkakaroon na siya ng mga babala at nagpapakita na po siya na tayo po ay maging handa. Last, sabi po dun sa last natin, tandaan po natin yon, God's timing is never too early, God's timing is never late, and God's timing is perfect. Last po na puntos, pangatlo ay, how to practice trusting God's timing. Paano natin siya dapat i-practice? Una, acknowledge God's plan. Kailangan nating kilalanin yung plano ng Diyos para sa atin. Recognize that God has a plan for your life and it might not align with your own timeline. Dapat nating kilalanin yung plano ng Diyos. Sabi dito, it may not align with your own timeline. Hindi mo pwedeng yung plano ng Diyos sa kanyang sariling panahon o sa kanyang timing. Baka minsan hindi pa niya talaga kalooban ibigay sa'yo. O baka hindi pa talaga kalooban. Mag-isip ka kung bakit. Pangalawa, find joy in the presence. Find joy in the present. Hanapin mo yung kagalakan sa kasalukuyang panahon. Kahit kung minsan parang wala ka na nakikitang kagalakan. Huwag mo iparamdam sa kapwa mo na ikaw ay masyadong nade-depress, nalulungkot. Sabi nga, nagsabi, di ba, kapag ikaw ay nagkakaroon ng tawag doon, nagpa-fasting o nag-aayuno ka, hindi mo naman kailangan sabihin sa kanila yun eh. Pwede ka mag-ayuno na hindi nararamdaman ng ibang tao na ikaw ay mayroong pinagdadaanan. Hanapin mo yung kagalakan sa Panginoon, sa kasalukuyan. Sabi dito, cultivate gratitude and peace in the current moment rather than fixating on the future outcome. Kesa yung mamroblema ka sa darating pang panahon na hindi pa naman talaga nangyayari. Inaalala mo na. Ang nakakatawa minsan, di ba? Ewan ko kung comment to sa inyo, kumakain kayo ngayon. Tapos mamaya iniisip, ano kaya ulam natin mamaya? Ano kaya iluluto ko bukas? Kasalukuyan ka pa lang kumakain, pero yung pinoproblema mo na yung bukas o yung mamayang darating. Sabi doon, minsan nag-aalala tayo sa isang bagay na wala pa naman, na hindi pa nangyayari. So find joy in the present. Kung ano yung nasa kasalukuyan, yun yung ating ikagalak. Pangatlo po, embrace patient. Ayan. Sino yung walang patient dito? Napakadaling mapinip. Hindi kayang tumagal na nakatayo. Makikita mo talaga dito sa atin yung kahit sa mga Kristiyano, yung kapag may handaan, yung nakikipag-unahan sa mga senior.
nakikipag-unahan sa mga babae. Parang wala nang gentleman. Wala nang Boy Scout, ganun. So, di ba? Dapat i-embrace natin yung patient. Practice patience and let go at the need to rush things, understanding that divine action may not be immediate. Dapat makita na doon natin na hindi sa lahat ng pagkakataon, laging sasagot ang Diyos ng mabilis. Tinuturuan niyo po tayo na maging patient po tayo sa lahat ng bagay. Kasi nga may tinuturo siya sa atin. Baka hindi po tayo marunong maghintay. Pang-apat po, lean on your faith. Trust that God's promises will come to pass even when there is no visible evidence yet. Magtiwala po kayo sa inyong pananampalataya. Panghawakan nyo, mag-stand po kayo. Magtiwala tayo na gagawin ng Diyos yung kanyang pangako, kahit parang nakikita natin na wala pa tong nangyayari. Kahit marang ang tagal, magtiwala tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba yung father ko, never siya nakapagsimba. Never siyang nagbasa ng Bible. Never siyang, hindi siya nabautismuhan. O nakaranas ng dumalo sa isang church. Natatandaan ko nung kabataan ko, siya yung isa sa pinaka-persecutor ko. Kasi ang mother namin nasa ibang bansa, ang father namin ang kasama namin. Lagi siya nagagalit pagka dinadala ko yung mga kapatid ko sa church. Pag inaaya ko sila Lenny that time, sila Elsa. Kasi dahil sa una ako nakakilala, wala yung mother ko, yung mga kapatid ko dinadala ko. Pero alam niyo, nung dumating nung panahon nung 2002, September, parang tanghaling, pang around 1 yun, or 2, ang nanay ko, parang umalis siya kasama ang tita Asya ko kasi pumunta sila sa Santa Maria. Bumili sila naghahanap na sila ng barong noon that time eh. Kasi yung father ko that time, parang ano na talaga siya, malapit na talaga siyang kunin ng Panginoon. So yung nanay ko, yung mga tita ko, kami naghahanda. Tapos sila Lenny, college pa sila, nag-aaral. Ako nakabantay sa tatay ko. Yung tatay ko, may sakit yun sa pag-iisip. Kaya naghahalo yung sakit niyang diabetes na ang dami niyang sugat, hindi na siya makatayo, tsaka yung pag-iisip niya. Nagulat ako, sabi niya, anak, natatakot ako mamatay. Kasi alam ko, pupunta ako impyerno. Yun ang sabi ng father ko. Pero that time, yung kalakasan nun, sabi niya, walang impyerno, walang langit. Hindi totoo sinasabi sa Bible, yung mga pastor niyo, kinukuha lang yung mga pera niyo. Ba't kayo nagbibigay dyan ng mga ikapunyong handog? Sa kanila na pupunta. Ganun po ang kaisipan ng father ko nung kalakasan niya. At alam niyo na mga kapatid ko, naririnig nila yon. Pero nung oras na yon, sabi niya, natatakot siya mamatay kasi alam niya pupunta sa impyerno. Alam niyo, minitisan ko yung father ko. Pero ang tagal ko pong pinag-pray. Parang mula nung maging Kristiyano ko ay 2000, high school ako. 4th year high school ako, pinagpipray ko na siya. Biruin niyo nung mamatay yung father ko, teacher na ako, 2002. Ganun katagal tumugon ng Diyos sa panalangin namin magkakapatid. Tapos nung gabi, dumalo sila Ate Baby, sila Ate Mercy, kalalakihan. After 5 minutes, mother ko napatay. Namatay na siya that time. Wala kaming regrets, wala akong regrets. Panatag ang loob ko kasi alam ko yung father ko nasa langit. Pinaninindigan ko po yun. Kasi bago siya kinuha ng Panginoon, yung sinasabi sa Acts 16:31, manampalataya ka. Ikaw at ang sabay mo maligtas. Nangyari po sa kanya. Sino makakaisip na yung father ko, makakaramdam ng takot sa kamatayan? Maiisip niya yun. Tanging ang Diyos lang ang may intervention para sa kanya. Kaya kiniklaim ko po yun, mga kapatid. Sabi doon, lean on your faith. Kahit matagal, wag ho tayong tumigil sa pananalangin, sa pananampalataya. Kasi mangyayari po yun. Sabi dito, remember yung pangilan na ba? 2, 4, ayun, panlima po, malapit ako matapos. Remember fast faithfulness. Alalahanin natin yung nakaraang faithfulness.
Recall how God has acted in the past to strengthen your faith for the present. Alalahanin natin yung ginawa ng Diyos na iyo. Kung paano Kanya pinatatag, pinalakas sa iyong pananampalataya para sa kasalukuyan. Huwag nating kakalimutan yon. Ako, lagi ko tinatandaan yon. Lagi ko sinasabi, kahit dun sa mga, sa life group ko, sinasabi ko na yung sinishare ko sa kanilang buhay ng father namin. Kung yung father ko hindi nakaranas magsimba, kaya nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, na makakilala sa Panginoon sila pa. Huwag natin silang tigilan. Remember past faithfulness. Pang-anim po, sabi doon, pray and read scriptures. Patuloy po tayong manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. Stay connected to God through prayer and reading scripture that speak of His promises and timing. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos at kilalanin natin siya. Nung panahon po na ako ay kinikimo, ito narinig yan ng nanay ko ng mga kapatid ko, pag nahihirapan na ako talaga dun sa pain, dahil sobrang pain, lagi po ako nagre-recite ng memory verse. Ayan, narinig ni Esther siya kasing katabi ko. Nare-recite ko yung mga verses na alam ko makakapagpalakas sa akin. Kaya dapat po mga kapatid, magkabisado po tayo ng verse. At kaya sa panahon po na tayo nahihirapan, i-recite po natin siya. Malaking tulong po yun para mapatatag yung ating pananampalataya. Para makilala natin, lagi natin maalala yung kabutihan ng Diyos sa atin. At ang panalangin, sabi nga, malaki ang nagagawa ng panalangin, lalo na po ang prayer ng mga anak ng Diyos. Totoo po yun. Panindigan po natin siya. Huwag po nating baliwalain yung kapangyarihan ng prayer. Kung isa o dalawa, sabi nga, nandun ang Diyos na kasama natin. Kasama natin siya sa panalangin. And last, sabi dito, resist discouragement. Push back against feelings of being behind or forgotten and hold on to hope as divine promises have their own appointment time. Wag ho nating tanggapin yung discouragement. Ay, ayoko na. Suko na ako. Tulad din sabi ni Ate Maricel kanina, di ba? Parang gusto niya na sukuan yung anak niya. Pero sa kabutihan ng Diyos, nakita ng Diyos sa kanya yung ginawa niya, di ba? Kung meron man sigurong isa sa mga napaka-resilient na tao sa buhay natin, yun ang ating mga nanay. Sila yung mga parang sila yung isa sa mga hindi sumusuko. Imagine niyo kung halimbawa kayo, sinukuan niya kaya ni Ate Marisa yung kanyang anak. Di po ba? Nasaan kaya ko yan si Kuya Jordan? Nanay ko yan, napakasipag niya mag-pray. Every morning, madaling araw, narinig ko na siya nagpe-pray. At alam ko, isa sa pinagpe-pray niya isang kapatid namin. Hindi tumitigil ang mother ko. Lagi ko siya narinig every morning. Baka meron kayong kailangan ipag-pray. Huwag natin tigilan. Huwag po tayo ma-discouragement. Kailangan natin mag-push back, magpatuloy, humakbang. Hold into hope as the divine promises have their own appointment in time. Panghawakan natin na sa tamang panahon, sa tamang timing ng Diyos, panghawakan natin, pagtiwalaan natin, mangyayari yung kanyang kalooban. Hindi man po siguro ngayon, hindi man bukas, pero alam natin, mangyayari at mangyayari siya. Sa conclusion po, sabi dito, trusting God's timing involves letting go of anxiety and practicing patience, believing that His plans unfold perfectly even if they differ from our own timelines. Panghiwahawakan daw natin na yung timing ng Diyos para ma-practice daw natin yung patient. Magtiwala ta sa Kanya na mangyayari ito. Kahit kaiba siya doon sa oras natin o doon sa ating inaasahan. Pangalawa, this faith allow for peace knowing that God's timing is always right and that He is working. Yung kanyang timing ay laging nasa tama. Sabi doon, He is working. Kahit parang ang tagal-tagal na, He is working. Sabi ko nga sa inyo, yung father namin, tagal namin pinagpipray parang 20 years o 10 years yata matagal. Pero nangyari pa rin.
Di po ba? Hindi man na niya naranasan nakakilala pa rin siya. Yun kasi yung timing ng Lord, dumating sa kanya. Hindi na namin inaasahan yun, di po ba? Parang sabi ko nga, Lord, malapit na mamatay ang father ko. Kasi naghahanda na yung nanay ko noon tsaka yung mga kapatid niya. Bumili na sila ng barong, parang nag-iisip na kami kung ano yung aayusin, ganito, ganyan. Kakaiba yung kamatayan ng father ko kasi kami naghahanda na. Kasi nakikita na namin. Sabi dito, it is about believing God's bigger picture, remembering His faithfulness, and trusting His purpose over your own desire. Believing in God's big picture. Yung kanyang mas malaki, mas maganda. Baka ang pangarap mo lang ganito, pero ang pangarap ng Diyos sa'yo mas malaki pala, hindi natin alam. Sabi doon, remembering His faithfulness and trusting His purpose over your own desire. Baka ang gusto mo lang ganito. Baka ang plano ng Diyos para sa'yo ay iba. Sa mga kabataan, baka tinatawag kayo ng Diyos para maging pastor o diakonisa. Pero ang plano nyo ganito lang. Pag-pray natin to mga kapatid. Yun lang po, magandang gabi po pa sa bawat isa.